Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Talaga naman. At talagang nagsusumigabo yung palakpakan dito sa ating audience. Sabay lang tawanan pa rin. Ayan, at maganda at masaya at masagana pa ng halian ngayong araw ng Huwebes. Siyempre, May 27 na po. Dito mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw na to, ang masasabi lang na inyong lingkod ay isang masaya, masagana at siyempre, masarap ng mga handa. Pero social distancing na maligayang karawan sa lahat. At lalo na sa mga nagdiriwan ng kanilang anibersaryo, ngayong araw ng Huwebes. Happy anniversary po. Ayan, pagbati mula naman sa inyong himpilan, ang himpilan ninyo sinusubaybayan ng Broad Streamcast Communicator. Siyempre, kagapay pa rin ang programang inyong sinusubaybayan. Siyempre, wala iba kundi ang programang Ratsada Balita ni Double J. At di sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan, siyempre unahin ko na yung aking apo. Lahat ng apo ko puro babae yan. Nagdiriwang siya ngayon ng kanyang karawan ngayong araw ng Huwebes. At siyempre ang aking apo na si Sian Nela Abiel. Sian, happy birthday! Happy birthday! At happy birthday pa uli. At ganoon na rin sa ating mga taga-subaybay. Ako ang fan nyo, ha? Lalo na kay Miss Angelica Paz.
May feedback daw. Teka, dali. May feedback ang aking audio. Yan. Ayusin natin. Ayusin. Okay na, okay na. Wala na feedback. Wala na ba? Meron pa. Ayan. At siyempre sabi ni Miss Angelica Paz, the Angel, good afternoon, more power and God bless po sa inyo sa Double J at buong BSGC. Keep safe po always. Ganon din sa'yo. Likewise, Angel. Ayan, sabi na may feedback. Nagpi-feedback ako Ayan, nawala na raw sabi na. Thank you, Miss Angel. At don't skip your meal Huwag kakalimutan, ika nga kalimutan na lahat. Wag lang siyempre, ang pananghalian. Yan ang importante ng pagkain ng pananghalian dahil yan ang panglaban natin. Isa sa mga preventive natin yan na magagamit natin panlaban dyan sa mga lecheng pandemic na yan. Sabi naman ng one of my top fan, Josephine Roquero na naging kandidato po ng Binibining Pilipinas way back 80s to 70s 70s to 80s yan. Ayan, pero nag-giveaway po yan. Pag dating ng top 10, then tuloy pag top 5, giveaway na siya. Sabi na, masyado raw ma-intriga, marami raw intriga sa larangan ng beauty pageant dahil parang showbiz yan. Sabi na, good afternoon, Double J. Blessed Thursday, keep and safe your family and take care of your health and more power to your program. God bless. Always, God first. Likewise, ano ang menu for today? Araw ng Webes. Ang menu for today ay, bahala na kayo kung ano gusto nyo menu. Anyway, maganda at masaya at masagana at masarap na pananghalian. Lalo na sa ating mga kababayan, kaibigan at ka-BSCC na nagsasagawa ng kanilang mga lunch break ngayong oras na to. Yung trabaho, andyan lang yan, At kahit anong mangyari, andyan lang yung trabaho. Pwede iwanan yan. Karawan bukas. Yan. Advance, happy birthday po sa mga magdiriwang ng kanilang karawan bukas. Ganoon na rin sa mga magdiriwang ng kanilang mga anibersaryo. Pero ganun pa man, hindi na natin mapipigilan yan Ika nga gawin na natin ang gawin na ano man ang pagpipigil. Hindi na natin may alis yan. Kaya ituloy natin. Pero, manjo lang paalala lang po. Huwag nang masyadong mass gathering. Dahil, merong sinabi kagabi mula sa punong ehekutibo huhulihin daw at ipakukulong lahat ng mga nagsasagawa ng mass gathering. At unang-una na ang ikukulong ay ang chairman ng barangay. Kung ano man yung lugar na yan, saan man lugar yan, ang unang tatamaan dyan ng kanilang kapitan o kapitana. Yan ang mga barangay po. Kaya ingat-ingat lang. Pwede naman i-celebrate with the family lang kahit sa loob ng bahay. Okay na yon, importante. Then, yung pray po, tawag sa taat bilang thankful sa lahat ng patuloy na paglalayo sa mabigat na karamdaman. Lalo na ang paglalayo dyan sa mga lecheng pandemic COVID na yan. At muli, ano man ang magiging topic o ano man ang magiging mahalagang impormasyon at balita na ihatid ng inyong lingkod ngayong araw ng Webes, dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan pa rin ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator, ay welcome po kayo na magbigay ng inyong mga komento at opinion dyan sa ating mga ihahatid na mahalagang impormasyon at mahalagang mga balita. At siyempre, hindi pa rin mawawala anuman ang magiging lagay ng panahon. Nawala. Ayan po. Doon sa mga nagsasagawa ng pananghalian, huwag kakalimutan yung baso ng tubig. Kailangan lagi niya nasa harapan. Yan po ang pinaka-importante hanggat maaari, Huwag pong kakalimutan yan. Para na gano'n maiwasan ang anumang magiging problema. Dahil tatlong problema kakarapin dyan pagka nakalimutan niyo po yan. Anyway, doon po sa mga nagtatanong para sa lagay ng panahon, narito po ang ating lagay ng panahon para sa unang bugso ng ating programa Ratsada Balita ni Double J. Dito pa rin sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Doon po sa mga nagtatanong,
Double J, bakit ang init? May bagyo ba? Wala po. Ito po, at ang ating nakuhang huling update dyan po sa kagawaran ng Pag-asa ay kung matatandaan nyo kahapon ang natin na mayroong LPA na binabantayan, pero doon po sa bahagi ng Southern Luzon at Southern bahagi ng Mindanao. Medyo tatamaan lang po, buntot-buntot lang ko sakali ang bahagi ng mga Western Visaya, Eastern Visaya at yung region 8, 9, 7, ganun. Pero ito po, nalusaw na raw, kaya wala na dapat alalahanin. Tuluyan ang natunaw ang low pressure area na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITC na nakaakibat niya itong LPA na to. Nagpatuloy na binabantay niya ng Pag-asa. Ayon sa Pag-asa at tayo kay weather specialist Ariel Rojas, umiiral daw ang nasabing IT o yung Intertropical Convergence Zone sa southern part ng Metro Manila. Ayan, at napunta po tayo sa Manila po saglit lang. Mula Luzon. Sorry, pasensya na at nagkaroon lang ng konting failure yung ating technical side. Anyway, yan po. Asahan din daw anya na makakaranas ng thunderstorm sa bahagi naman sa ilang parte ng Visayas at Mindanao at ilang bahagi ng Luzon hanggang mamaya pong gabi. At easterlies naman ang nakakaapekto sa iba pang parte ng ating bansa. Samantala, wala ibang binabantayan sama ng panahon sa palibot ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR dahil tuluyan na nga nalusaw itong LPA na namumuo. Pero ganun pa man, meron anyang tinututukang LPA sa layong 2,505 kilometers ng silangan ng Mindanao, panibago. Na ngayon, hindi pa anya matutukoy ito kung ito'y mananatiling LPA o magiging bagyo. Tabayanan po yan, itihatid pa rin natin yan hanggang sa mga susunod na sandali at maging sa mga susunod na programa dito sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Yan po ang ating lagay ng panahon. At about public service. Public service po natin, public service, hindi mawala. Public service po para sa lahat na pairalin pa rin ang social distancing, ang health protocols na pinatutupad na ating pamahalaan. Yan po ating public service. At sa pang public service, konting ingat-ingat lang. Di sa mga nagsasagawa ng kanilang mga celebration, mass gathering, iwasan muna po. At darating naman yung panahon na makakasalba rin tayo dito sa ating dinaranas na pagsubok at paglaban bilang Hilas 1 dito pa rin sa mga tinatawag na maletseng pandemic na COVID na yan. Darating po yun man, ang tulong-tulong lang. Ang public service po, excuse me po, nakaalala sa inyong likod. At manatili po tayo sumunod para na wala pong maging problema. Dahil unang-una, meron pong ipinalabas na bago. At ang bago, huliin daw ang mga nagsasagawa ng mass gathering. At unay na ang chairman o kapitan ng barangay. Siyempre, sa constituent niyan, dapat sinasabay, di po ba? Ayan ay yung isa sa mga order. At inanunsyo nga ito kagabi sa isinagawang talk to the people mula sa ating punong ehekutibo ng bansang Pilipinas. At oras po sa ating buong bansang Pilipinas. Naghanap na po ang alas 12:16. Mabot na sa unang quarter ng ating programa. Sa ganun pa man, narito ang paghahatid sa inyo ng mga ulo ng ating mga balita na naganap, hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, at hanggang sa mga kasalukuyan na balita. Ito ba, yung public service natin kanina, unang-una na po ito, yung mga dadalo raw sa mass gathering, o ano mga pagtitipon na isasagawa, ay magkakaroon ng problema at harapin, ikukulong daw, at barangay chairman ang uunahin. Ayan. Samantala, sa usapin naman ng ating bakuna pa rin, 1 million dose ng AstraZeneca na iturok na.
bago pa umabot ito sa expiry date ayon sa Department of Health. At yun daw sinasabi, mga pagbibigay ng priority, lalo na, although may mga category naman po yan pero ganun pa man, sabi ng Department of Health, ipapaubaya na lang sa mga LGUs ang pagpapaprioridad o priority ng mga matuturukan ng COVID-19 vaccine. Sabagay, hindi may alis nagugulo no? Noong una, andyan yung mga category, alam naman nila kung saan sila. Pero hindi sila nag-comply, ayaw pa nila. Ngayon, biglang naging maganda epekto at marami na nagpapabakuna, biglang nagkukumahog ngayon. Ang problema, naiwanan nila yung category list nila dahil dapat doon sila sa mga una. Ang sinasabi ko po rito yung mga senior citizen, Ganun po. Apo. Kaya nga ipapabaya sa LGUs. Kaya peking po sa ating mga nagnanais magpabakuna at wala pa rin kayong nasa category na kayo pero nalampasan kayo, makapag-coordinate lang na lang po sa inyong munisipyo. Ayan po sa inyong sa ikinaukulan ng health office o di ka sa mga barangay po. Yan po. At alam naman nila, may mga advisory naman po na ibinigay sa mga barangay. Yan. Samantala, sa usapin pa rin ng bakuna. Narito pa rin tayo sa ulo ng mga balita. Mayor Amy Calixto Rubiano nagpaliwanag sa pagpapabakuna ng Chinese citizen sa lungsod ng Pasay. Oo nga naman, Bakit ganon? Chinese citizen nagpabakuna. Ano ba yan? Ano na rito? Resident na rito? Ano na sila rito? Migrate na sila rito? Ayan po ba yan? Mamaya po, hatid natin ang buod ng balita na yan. Samantala, health workers sa bansa na naturukan na ng COVID-19 vaccine, nasa 85% na, ayon sa Department of Health. Mamaya po, hatid natin ang buod ng balita na yan. At kung halos matatapos na yung mga health workers, siyempre, sila ang dapat sila ang unang priority dyan dahil sila ang humaharap sa ating mga nagiging pasyente na tinamaan ng COVID na lecheng pandemic na yan. At samantala, economic chacha, lusot na sa ikalawang pagbasa sa mababang kapulungan ng Kongreso, in short, sa Kamara. Ano kaya yung mga pinalusot na yan ng mga babaguhin dyan sa chacha na yan? Mamaya po, tabayanan po, hatid ko sa inyo mga buod ng balita na yan. At dahil sa nalalapit na ang sinasabing botohan o eleksyon, ito po, Comelec binabalak na limitahan ang bilang ng mga makakasama ng mga kandidato sa 2022 election. So, ibig sabihin, kung sakasakaling magpapapile sila ng COC o kaya yung magkakampaign sila, mga kampanya, kailangan limitado ang kasama na. Hindi katulad dati na santamakmak na mga private army, mga bodyguard, di po ba? At maging yung kanyang mga tauhan. Pero ngayon, lilimitahan. Aba, dapat lang. Dahil pag nagkataon, sila makukulong yan. Dahil magkakaroon sila ng problema doon sa hindi pagsunod sa health protocols, di po ba? At mamaya, alamin natin ang buod ng balita na yan. Usapin pa rin, kaugnay sa nalalapit na eleksyon. Ito po, ang ating mambabata, Senator Amy Marcos, pagboto ng 23 milyong botante sa 2022 eleksyon, nakadepende sa early voting bill. Ayan, merong pinuput na early voting bill Ang tanong ma-approve kaya ito, mapasa kaya ito? Para sa ganun, hindi magkaroon ng tinatawag na yung biglang buhos ng botante na, naku, yan ang isang problema. Mamaya po, alamin natin yan. Hatid ko sa mga buwan ng balita na yan. At ulo pa rin ang mga balita, kaugnay pa rin sa nalalapit na eleksyon. Ito po, mas maraming satellite voters registration center ipinatatayo sa Comelec. O ibig sabihin, sinabihan ng mga Comelec na maglagay ng mga satellite voters registration center. Kasi itong banda, dapat po, para sa gano'n, maiwasan nga naman yung
Yung ika nga, totally nasusunod ng health protocol, di ba ba? Mamaya, alamin po natin kung anong nilalaman ng board ng balita na yan. At dun sa problemang kinaharap ng ating mga mamamaya magsasaka, alam naman po natin ang mga magsasaka ang laki ng hirap para makakain tayo ng kanin. Di po ba? Yun lang sa kanta ng magtanim ay di biro, maghapon ka na kayo ko. Di po ba? Yun lang hirap na ang mga magsasaka. Tapos biglang magkakaroon ng ganyan dahil doon sa mga tinatawag na trade. Mag-aangkat ng bigas. Paano naman yung hirap ng ating mga magsasaka? Di po ba? Kaya ito lang, paano kala na pambigyan ng cash assistance sa mga magsasaka? Pasado na sa committee, sa Kamara, ay mabuti naman kung gano'n. Yun, mabuhay ang mga ang committee na nagpanukala niyan. At mabuhay kayo. Sa ating mga mambabataan. At yan po ang ating mga ulo ng mga balita ngayong araw ng Webes. May 27 po. Siyempre, dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan pa rin ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. At ngayon po, ihahatid natin ang mga buod ng mga balita. At bago natin ibigay ang mga buod ng mga balita, ng oras muna po sa buong bansang Pilipinas, ganap ng alas 12:24 ng tanghali. Kaya di sa mga nanananghalian, kain lang ng kain. At importante yan, lalo na sa mga nagbe-break time, ika nga nagsagawa ng kanilang break time, iwanan muna po yung trabaho. Yung trabaho makakapaghintay, pero yung pagkain, huwag po natin paghintayin. Napaka-importante po na. Yan, Kasi mahirap po yung kakain kayo na, mamaya na, tapusin ko na lang to. Biglang may natitira na lang sa'yo ng at least 10 minutes. Natapos mo ginagawa mo, 10 minutes part of your break time. Kakain ka, nagmamadali ka. Dahil para hindi ka ma-late, di po ba? Mahirap yung ganon. Unahin na muna yung pagkain. Dahil balikan na lang uli ang trabaho. Yan. At narito po ang buod ng ating mga balita. Samantala, Miss Marie Chu, ang ating kabat ng Arellano Mabini High School, ang aking kabat ng Batch 83. Hi Marichu, mula naman sa bansang Japan. At Japan po yan. Hi. Thanks for continuous watching. Narito po ang ating mga buod ng mga balita. At kaugnay po din sa sinasabi natin kanina na binabalita ko sa inyo, lalo na sa public service, na iwasan muna yung mga mass gathering. Dahil nagbaba ng isang kautusan mula sa Palasyo ng Malacanang na huhulihin daw at ikukulong ang mga nagtatagawa ng mass gathering. Pero ganun pa, mauunahin ang chairman. At po, ipinagutos ng Pangulong Duterte ang pagpapakulong sa mga dadalaw sa mass gathering o pagtitipon. At anya, ang unang aarestuhin ay ang barangay chairman. Barangay chairman daw ang unang aarestuhin. At sabi ng aking kabatmate na si Miss Marichu, alam niyo itong si Marichu po, noong during our high school life, ayan, isa po yan sa mga pagtinignan. Kailangan tignan, sundan nyo ng tingin Yung kailangan magkaroon kayo ng second look. Ika nga mas madalas po yan nagiging museful yan sa aming mga, lalo na sa ano nila, section nila. Pero pagdating po doon sa mga ibang gathering, ika nga maganda po talaga. Sabi na, God bless you, mate. Likewise. Ingat ka, ingat ha. Tuloy pa rin natin balita. At dahil arrestin nga raw ang chairman, dahil hindi sinabay, sinabi ito na Pangulong Duterte sa kanyang Talk of the People kagabi. Anya, maghahanap siya ng batas na maaari maging sandigan ng mga otoridad sa gagawin nilang pag-aresto
at pagpapakulong sa mga dadalo, sa mga pagtitipon. Ang masakit nito, papasok na naman ang CHR at sasabihin, mali yung ginagawa nyo. Kaya nila paglabag sa karapatang pantao. Yan na naman. At gano'n pa man, nakakadismaya. Sabi pa ng Pangulong Ehekutibo na binabaliwala ang health protocols at nalalagay sa panganib ang kalusugan ng mga mamamayan. Sabi pa nito, may tuturing na krimen ang pagpasa ng 2019 coronavirus sa ibang yung paglipat. May tuturing na krimen ang paglipat o pagpasa ng 2019 coronavirus sa ibang tao at puna din ito. May mga kababayan tayo na matitigas talaga ang ulo. Ay nako, super po talaga. At sa pag-aresto naman sa mga punong barangay, sinabi ng Pangulo na maaaring maharap ang mga magpapabaya ng kasong dereliction of duty. Ayan na po ang sinasabi natin, mga kaibigan, kababayan. Dun sa mga ganyang klaseng mass gathering, iwas-iwasan. Dahil nga doon sa sinasabi nga ng inanunsyo nga ng Pangulong Duterte na kagabi po, yun pong sa kanyang talk to the people, nako, aarestuhin at ikukulong ang mga attendees ng mass gathering. Ika nga pagtitipon-tipon, ganyan. Pero ganun pa man, uunahin daw ang barangay. At magandang tanghali pala sa ating mga bagong bisita. Dito, sabang nagsasagawa tayo ng programa at may mga bisita po tayo na dumating para lang, hindi lamang para manood ng ating nakinig ng ating programang Ratsada Balita ni Double J sa pamagitan pa rin nating himpilang Broad Dreamcast Communicator, kung hindi para dumalo sa isang pagdiriwang ng kaarawan ng aking isang unika iham na apo. 5 po yan, puro babae. Nako. Nakakatuwa. Nakakalungkot. Ang haba pa raw ang buhay ng inang lingkod para subaybayan ang mga apong babae na talagang huwag aalisan ng tingin. Dahil puro babae po yan. Ayan, at tuloy pa rin natin mga balita. At yung sinasabi ko po, doon po sa talaga, sinabi nga ng Pangulong Duterte na talagang ipakukulong at maghahanap nga raw ng batas para iangkop na kung bakit magiging violation nitong ating mga kababayan na sobrang titigas ng ulo. Ayan. Pero paging po sa ating pamalahan, meron lang po akong suggestion sa mga talagang mga sumusuway, particular na po dyan sa mga sinasabi natin na health protocols na ipinatutupad na parang wala lang, na parang hindi yata nila naiintindihan kung ano yung kanilang kasasapitan, di po ba? Ganito po, sa mga first offender po, mga first offense na talagang nakagawa ng ganyang yung pong pagkakamali, hindi pagsunod, pwede po natin pagbigyan. Yung second offense, ganyan po, pwede. Pero po yung third offense, tigas na po talaga ng ulo na tigas na ng mukha. Ito po ang aking suggestion sa ating pamahalaan. Dahil nitong nakaraang araw, umabot na po sa mahigit 2,000 ang nahuhuli sa mga 3 beses na nahuli. Ngayon, ang sabi ng CHR, hindi naman daw dapat ikulong dahil masyado naman daw mapupuno ang ating kulungan, lalo lang daw magiging indikasyon niya ng pagkakahawa-hawa kung sakaling chemical carrier na ron. Sa isang banda, tama po. Ito po, ang pinakamagandang gagawin natin. Pegging po sa ating pamahalaan, sa ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy, ipunin po lahat ng mga third offenders na yan. Dalhin po sa West Philippine Sea at pagbantayin po natin sila ron. Doon, kahit di sila mag-face mask, face shield, okay lang po yan, di po ba? So, ano po ang inyong masasabi? At sa inyong mga comment, for God bless you. Okay na, alam ko na po yan, likewise. Pero ganun pa man, suggestion ko lang po yan para sa ating pamahalaan. At ewan ko lang kung ano pa masasabi ng CHR dyan, ng Commission on Human Rights. Biro nyo, lagay natin sila sa isla ng West Philippine Sea. Di, ang laki ng pakinabang dyan sa mga matitigas ang ulo na yan, di po ba? At tuloy pa rin po ating balita. Narito na po ang usapin natin, kaugnay sa bakuna. bakuna pa rin Meron talagang mga tao na minsan ang hirap intindihin o ang hirap ipaintindi dun sa ayaw umintindi. Pero ganun pa man,
Aabot na raw sa 1,000,000 dose ng AstraZeneca ang naiturok na bago pa man mag-expire. Dumating ang expiry date nito sa darating na buwan ng Hunyo at Hulyo. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Health Undersecretary Myrna Kabutahe na ang 1,000,000 dose ay bahagi ng 2,000,000 dose ng AstraZeneca na dumating sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Abril at itong pong Mayo. Ayon pa kay Kabutahe, 500,000 ang natitirang bakuna ay gagamitin bilang second dose sa health workers na nabakunahan na noong Marso, habang ang 500,000 naman o kalating milyon ay gagamitin para naman sa first dose. At kumpiyansa naman to si Yusek Kabutahe na maituturing o maituturing daw na 500,000 dose bilang first job bago sumapit ang katapusan ng Hulyo. Hunyo pala, ayan po ha. So, at least, na yung priority po, yan po yung iwan natin ating mga health workers Alam nyo, dapat talaga na sila, dahil silang humaharap sa mga tao na tinatamaan ng letseng pandemic COVID na yan. Ayan. At sabi nga na aking top fan na si Miss Josephine Roquero, alam mo naman, sir, ang mga Pilipino matatanda na, hindi pa marunong sumunod sa protocol. Ay naku, mas marami yan. Ang bata, sabihan mo ang bata ha? Oh, ang gagawa mo ito, uwi na yan. May takot pero matatanda. Boss, yung face mask mo, sagutin ka pa, anong pakialam mo? Ay, wala akong pakialam sa inyo. Ang pakialam ko sa pamilya nyo. Kasi baka mamaya pag uwi nyo, carrier na pala kayo ng COVID. Hindi po ba? Yun lang yun Ewan ko lang kung hindi pa tablan. Pero pag hindi tinablan ng mga ganong klase ng tao, ang kapal pa rin ng mukha. Sabihin nyo pa kung tama ako o mali kung masasabi ko po talaga, ang kapal talaga ng mukha, di po ba? Huwag na natin sabihin matitigas sa ulo, makapal talaga ang mukha. At tuloy pa rin, nakaugnay pa rin dito sa bakuna na pinag-uusapan natin. Ito, ipapabaya raw ng DOH sa mga local government unit kung anong frontline workers, essential sectors ang magiging A4 priority group na matuturukan niya o mabibigyan itong COVID-19 na vaccine. Ayon naman kay DOH Undersecretary Myrna Kabutahe na maaaring may ilang lungsod at munisipalidad ang kailangan na may priority ang ilang subgroup sakaling magkulang ang supply ng mga bakuna. At bilang chairman din ng National Vaccination Operation Center, sinabi pa ni Kabutahe na diskarte ng mga LGU kung ang kanilang maaari o sino at dapat ang kanilang dapat na maging priority. Nakatoon daw kasi ang pagturok ng A4 at A5 category sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Pampanga, Batangas, Metro Cebu at Metro Davao. Ayun, nakasama ang Bubble Plus. Ang NCR at ang Bubble Plus. Yan po talaga dapat. Pero ganun pa man, nakasama na rin ang Pampanga, Batangas, Metro Cebu at Metro Davao. Yan, sabi na natin isa sa mga staff pa natin. Sabi niya, korek ka dyan, Double J. Yan. Ang kapal po talaga ng mukha, di po ba? Hindi na natin sabihin matitigas ang ulo, makapal ng mukha. Pero, peking po muli sa ating pamahalaan lahat ng third offender po, para hindi tayo masilip ng CHR. Peste ng CHR na yan lagi na lang nakasyaw-saw Ipunin po yan. Kung nasa 3,000 na yan, dalhin po natin sa West Philippine Sea at gawin na nila yung gusto nilang gawin. Napakinabangan pa sila, di po ba? Nagbabantay sila ng ating isla. Yan. Tama ba sa ating mga live audience dito? Tama ba yung suggestion? Ayan, meron po kasi tayo rito live audience sa ating mga nagagandahan dilag. Hi, hello, hi, Peging. Peging po sa ating mga, hindi ako naririnig. Hi, hello. Hindi ako naririnig ng ating mga, tama ba yung suggestion ng inyong lingkod na yung ating mga third offender dali na lang sa West Philippine Sea? Huwag na ikulong, di ba? Yan, tama daw. Sabi naman ng ating tapan, correct ka dyan, Double J. Thank you, Josephine. Yan. At ito po, yung sinasabi natin na LGUs na raw ang bahalang gumana assessment para kung sino ang talagang mabibigyan ng priority. Kumbaga, meron naman tayong category na sinusunod pero marami pa rin hindi na-comply at the same time, hahabol. Pero hindi po sila pwedeng pagbigyan dahil unang-una,
by A1, A2, A3, A4. Ngayon nasa A3, A4, A5 na tayo. Yung mga naghahabol po, yung mga kabilang sa A1 na hindi naman nagparehistro, nagpupumilit, di po ba? Kaya ngayon, ginagawa ng DOH, makakagulo lang kayo, LGUs na ang bahala. Ano mang municipal, ano bang nakakasakop sa inyong syudad, sila na bahala. Yan po. At dahil po merong ganyang inanunsyo ang Department of Health na bahala na mga LGUs sa pagbibigay ng prioridad sa mga dapat turukan. Kaya although yung mga nagkaroon na po ng lapses na naghahabol, karamihan po kasi dyan ng mga senior citizen na nagkaroon ng agam-agam nun Ito po, mula naman sa lungsod ng Pasay. Ito po, balita natin, kinumpirma ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano na may Chinese citizen ang nabakunahan ng COVID-19 vaccine sa lungsod tulad ng kumakalat sa social media. Totoo po yan, kumalat. Pero alamin natin, naging paliwanag. Ano po? Ngunit naging paliwanag naman ni Mayor Emmy Calixto Rubiano, ang mga nabakunahan daw na banyaga ang lehitimong residente ng lungsod at kabilang sila sa A2 at A3 category ng vaccination priority list. Oh, yan pala yun, meron pala. Lehitimo raw na residente. Teka, matanong natin ang mga taga City Hall. Sandali lang, ha? Hi! At ang mga taga City Hall na bisita natin dito, mga taga City Hall po ng mga empleyado po. Meron ba talagang lehitimo na mga Chinese resident dito sa ating salita ng Pasay? Hindi kayo sure? Okay. Hindi sila sigurado. Pero yun daw paliwanag ni Mayor Emmy Calixto Rubiano na ito raw na bakunahan mga lehitimo raw na residente ng lungsod ng Pasay. At kabilang daw to sa A2 at A3 category. Wow. At narito paliwanag, this individual, like all over other people who were vaccinated, passed through the normal process and during the registration, they submitted their barangay certificate indicating that they are residents of the city and they belong to either the A2 or A3 category. Ang paliwanag pa ni Mayor Emmy Calixto Rubiano. At pagtitiyak pa nito na masusing sinuri ang mga dokumentong sinumite ng mga nabakunahan sa nasabing lungsod. Gayunpaman, sinabi ni Mayor Emmy Calixto Rubiano na paiimbestigahan pa rin daw niya ang di umano'y pagbibigay prioridad sa bakuna dyan sa mga Chinese citizen. Ilan kaya ito? Teka, pinaliwanag na hilihitimo at sinabi na yung mga papeles na sinumite na mula sa barangay ay talagang lihitimo rin daw at yung mga dokumento. Pero, nakakapagtaka po, bakit pa imbestigahan pa? Parang sinabing wala yatang tiwala ang alkalde ng lungsod ng Pasay sa mga barangay na nakakasakop sa mga Chinese. Ano po? Kasi bakit nga naman binigyan to ng priority? Wow. Okay po, titignan natin kung sino ang pwede natin kontakin sa bagay na yan para sagutin. Lalo na kung ano kayang barangay nakakasakop dito. At ang pagkakaalam ko, pagdating po sa mga ganitong mga klase na issue, ang nakakaalam po rito, ang mga hepe ng PIO o kaya mga empleyado ng PIO, alam po nila yan. Mamaya po, makuha natin pilitin natin na makuha ng ilang sagot kaugnay sa issue na yan. Gano'n maman, tuloy pa rin natin mga balita. At balita na naganap, hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na ito. Dito pa rin sa ating programa at sa balita ni Double J sa pamamagitan pa rin ng ating himpilang Pro Streamcast Communicator. At oras po sa bansang Pilipinas. Oras na, ganap na po, alas 12:41, 12:41 na po. At di sa mga nagmamadali, nagkukumahog na ngayon pala, magkasagawa ng kanilang lunch break. Dahan-dahan lang. Baka mamaya sa pagmamadali nyo, matisod pa kayo, madapa pa kayo. Another problema po yan. Okay lang, mahaba pa yung oras na yan at meron pang nalalabing 19 minutes, ha? Meron pa po tayo 19 minutes, yan.
Samantala, umabot na raw sa 97% ng mga health workers sa Metro Manila na itinuturing na epicenter ng pandemya ang naturokan na ng bakuna kontra COVID-19. Sa laging handa public briefing, sinabi ng Health Undersecretary Mirna Cabutahe na 85% naman ng health workers sa buong bansa ang nabakunahan na. Ayon pa kay Yusek, ang nalalabing 15% na hindi pa nababakunahan ay barangay health workers at mga miyembro ng Barangay Health Response Team sa mga probinsya at Rio na nag-aatubili pang magpabakuna. Hindi talaga mawawala yan, ano? Agam-agam, pero pagdating din sa mga bandang eto last minute biglang maghahabol, ay naku, ayun yung sinasabi natin eh. Lagi na lang ika nga paalala natin din sa mga tao ang wala pong nangyayari na ang pagsisisi sa una. Lagi pong nasa huli. Kaya dapat po, daig ng maagap ang masipag. Ayan po. Kung kaya dahil dito, sinabi ni Yusek Cabutahe na kailangan pang pag-ibayuhin ng kanilang hanal ang paghikayat sa barangay health workers na magpabakuna na. Ayon pa kay Cabutahe, sa pinakauling talaan, nasa 1,340,337 na ang nabakunahan ng health workers na nasa A1 priority list. At sa nasabing bilang, 581,797 na nakakumpleto na ng kanilang 2 dose ng nasabing bakuna. Wow, congratulations sa mga health workers na natapos na at wala nang dapat alalahanin. Pero ganun pa man, dun sa mga nag-akaroon pa rin ng agam-agam kung magpapabakuna o hindi, nasa sa inyo pa rin yan. Nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung ano. Pero ang isa po sa naging problema ng ating mga mamamayan at lalo-lalo na sa ating pamahalaan, problema ng ating pamahalaan, hindi po kasi naglabas ng tinatawag na information drive campaign para sa ganon ay naintindihan ng mas malinaw ng ating mamamayan. Di po ba? Kaya huli man daw at magaling, huli na talaga, wala na magagawa. Pero habol pa rin po, habol pa, kaya pa yan. At yan po yung mga naging balita natin, kaugnay sa bakuna. Ito naman, dako naman tayo sa pinag-uusapan sa mababang kapulungan ng Kongreso. At yan po yung sinasabi na yung mga batas na ipinapasa dyan at lalong sinususog na mayroon daw dapat baguhin. Ito po, Economic Satya, lusot na raw sa ikalawang pagbasa sa Kamara. At ano kaya itong Economic Satya na ito? Ito. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang amyenda sa Restrictive Economic Provision ng 1987 Constitution. At sa Viva Vote sa voting, naprubahan ng mga kongresista ang Resolution of both Houses number 2 na inihain ni Speaker Lord Alan Velasco. Partikular na pinaamyendahan ng Article number 12. Ito po yung sinasabi na National Patrimony and Economy. 14, Education, Science, Technology, Art, Culture, and Sport. At yun pong 16 na General Provision. So yun pala, it related lang, ito pong satsa na babaguhin na to at dahil may kaugnayan sa economic. Medyo naintindihan po natin, di po ba? At dun po sa mga nagsasagwa, maputol natin balita. Sa mga nagsasagwa na kanilang lunch break at kumakain, huwag niyo ako intindihin. Makita ko kayong busog na rin ang inyong lingkod. Yan. At sabi naman po ni Delia Tenor Balmores, sabi niya, good afternoon, watching from Dublin, Ireland. Stay safe and healthy. Yan ang ating talagang mga masusugid, nating mga taga-subaybay sa ating programa. Hindi lamang po dito sa ating bansang Pilipinas, kung hindi maging sa iba't ibang dako ng mundo. Hi, thank you, Miss Delia. At nga pala, kahapon sinabi mo na ahead pala ang bansang Pilipinas ng 7 hours, no? Diyan, yun pala, sabi na, hindi ko pa natatapos yung tinatanong ko, pero may sagot na. Sabi ni Miss Delia Tenorio Balmores, 6 a.m. po dito. Oh, wow. Anyway, baka di ka pa nagbe-breakfast, Miss Delia. Ano ba ang mga masasarap na breakfast dyan sa bansang Ireland? Nagtatanong lang. Anyway, thank you. Just stay put. At ingat-ingat din, ha? Anyway, tuloy pa rin po ating balita. At kaugnay pa rin dito sa Chacha, yung economic Chacha na babaguhin po yung mga ilang provision. Yan. At dahil nabanggit ko na po kanina, yun lahat kasama na yung general provision,
Hindi naman daw isasama ang Section 7 ng Article 12 patungkol sa pagmimay-ari ng lupa ng mga dayuhan. Bakit naman kasi? Alam nyo, kung yung mapapansin, dito sa ating bansa, marami naman dito mga dayuhan na nagmimay-ari ng lupa. Pero, gumagamit po ng dami. In short, gumagamit po sila ng mga mamamayang Pilipino para ipangalan at the same time, para po, maging kanila yung gusto nilang bilhin o kunin. Di po ba? Dahil nasa batas natin, wala silang karapatan na magkaroon ng pag-aari ng anumang pag-aari dito sa ating bansa. Pwede sila mamuhunan, pero hindi sila pwedeng bumili ng mga, lalo na yung mga mga lupain. Ayan. At sa parte naman ng negosyo, hindi sila pwedeng magpangalan sa kanila nakapangalan. Otherwise, minsan may mga contradiction po sa mga ganyang klase ng batas eh. Pero ganun pa man, yun ang mga dapat baguhin na. Ano man yung nagiging contradiction at nagagamit pa ng mga abogado, dapat tuldo ka na yung mga bagay na yan, di ba? At sa panukalang economic strategy, isisingit ang katagang unless otherwise provided by law. Ayun na po yung sinasabi natin no? Minsan, sabihin, bawal yan, di pwede yan. Pero, yun lang, dahil nga dun sa merong provided by law, kaya kailangan, dyan tumatalino, ika nga sa pagiging, galing ng ating mga abogado. Sabi nga, di po ba? Yung mali na itutuwid at yung tuwid na imamali pagdating sa korte ng mga ating mga abogado. Ayan. At dahil dyan, para ito na yun ang sinasabing unless otherwise provided by law para luwagan ang limitasyon sa foreign ownership sa natural resources, public utilities, educational institution, media at advertising sa Pilipinas. Ayun naman pala, limited naman pala. Hindi naman pala pwede lahat eh, di ba? Okay lang. Yung dyan naman pinag-aralan talaga ng ating mga mambabatas yan mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayan. Oras sa buong bansang Pilipinas. Ganap na pong, may nalalabi na lang tayo 10 minuto. Kaya di sa mga kumakain, wag po magmadali. Kain lang ng kain. At pasasaan ba, mabubusog din ka na. Huwag nyo na ako intindihin. Makita ko kayong busog lang yung lingkod. Tuloy pa rin natin balita. Natapos po tayo sa balita tungkol sa ating mga bakuna at maging sa mga pinag-uusapan sa mababang kapulungan sa Kongreso, yung mga charter change, napapalitan na ganyan, sinasala po yan. Dako naman tayo dahil nalalapit na eleksyon. Ito na po. Ikinukonsidera ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC na limitahan ang bilang ng mga tao na maaaring makasama ng mag-hain ng Certificate of Candidacy bilang bahagi ng pag-iingat sa 2019 coronavirus. Ibig sabihin pag magpapail pa lang ng COC, kasi iba dyan, may kasama pang banda, meron pang ati-atihan, di ba? Ang daming followers, ganyan. Pero ngayon, hindi na para uubra. Dahil meron inilabas na panibagong resolution mula naman sa COMELEC. Sinabi ni COMELEC Commissioner Antonio Co na maaaring samahan na lang ang kakandidato ng kanyang abogado o miyembro ng pamilya. Dagdag pa ng opisyal, magpapatupad din sila ng crowd management sa hanay naman ng taga-suporta ng mga kandidato. Ayon pa kay Co, nakasaad sa batas na kailangan personal na isumite ng kandidato ng kanyang otorisadong kinatawan ng kanyang COCC. COC pala, Certificate of Candidate. Anya, wala pa namang naipapasang batas ang Kongreso na nagsasabing maaaring maging opsyon ang online filing of COC dahil na rin sa pandemya. Itinakda ang paghahay ng COC para sa mga national at local candidates sa darating na Oktubre 1 hanggang 8. Yan po paalala lang po muli ang file po ng candidacy. October 1 hanggang October 8 po. Yan. Pero lilimitahan may binalabas sa bagong resolution. Hindi pwede maraming marami makukulo pag nagkataon po. At sabi ni Miss Roxanne Jane Glomar, good afternoon po sir, stay safe po lagi and God bless po. Likewise. Teka, Roxanne, I have a question Nag-lunch ka na ba?
baka hindi pa, please, don't skip your meal. Dahil dito sa aming himpilan, dito sa studio, kumakain na ang aking mga taga-subaybay. Kahit na hindi kumain na yung lingkod, okay lang. Importante, makita ko kayong busog na rin ako. Kaya, please, Mr. Roxanne, Jane Glomar, thank you. Just stay put. And thanks for watching. At sa usapin pa rin ang nalalapit na eleksyon, nababahala si Senator Amy Marcos na posibilidad na hindi makaboto ang 23 o 23 milyong rehistradong botante sa 2022 election kung hindi maipapasa ang inihain niyang Senate Bill number 1104. Ano kaya ibig sabihin nitong Senate Bill na to? Paliwanag niya, layo ng kanyang panukala na payagan na rin ang iba pang grupo na makaboto ng maaga. At banggit niya, base sa 2021 population statistic projection, may 9.8 million na senior citizen, 9.2 milyong katutubo, 2.2 milyong buntis at 1.7 milyong may kapansanan na kinakailangan magkaroon ng alternatibong pamamaraan ng pagboto. At hindi ito isang maliit na bagay at sa gitna ng mga restriksyon ngayon may pandemya at takot ng nasabing mga sektor na lumabas at bumoto. Hindi pa kasali mga guro, mga poll watcher, Armed Forces of the Philippines, PNP personnel, gayon din ang mga miyembro ng media na magiging full-time ang trabaho sa mismong araw ng eleksyon at sabi pa ng namumuno sa Senate Committee on Electoral Reform. Yan po sinabi ni Senator Amy Marcos. So talagang ipinipilit niya na talagang yung inihain niya Senate Bill number 1104, malaking makakatulong po yan para po dito sa ating mga botante. Dahil wala pa pong nilalabas hanggang sa ngayon kung ano pa yung mga do's and don't na dapat gawin, di pa ba? Medyo na kinakapos na sa panahon ng Commission on Election, kaya medyo ayus-ayusin na muna po. Kaya yan po yung sinasabi niya. At anya, magigipit na sa oras ang COMELEC kung hindi pa magkakaroon ng mga bagong pamamaraan ng pagboto ngayong naharap pa tayo sa pandemya ang ating bansa. Paliwanag niya, kapag naging batas ang kanyang panukala, maaaring makaboto hanggang 1 buwan na mas maaga ang mga kinikilalaning mga eligible group. Yung mga binanggit kanina, mga senior citizen, dahil di pwede lumabas, di ba? Pero may karapatan para bumoto. Mga katutubo na parang hindi sila masyado, pero mga botante po. Yan yung mga sinasabi doon sa nilalaman ng inihain ni Senadora na Senate Bill number 1104. Yan, marami pa pong lalabas, lalo pa nito, nalalapit na ang eleksyon, mas marami pa pong magiging dapat na linawin para sa mamamayan. At kaugnay pa rin dito sa ating nalalapit na eleksyon, ito po, mula naman sa mababang kapulungan ng Kongreso. At ito po isang maganda rin na pinaglalatag ng minorya ng Kamara ang Commission on Election na maraming satellite voters registration center sa bansa. At sa House Resolution number 1796, hiniling ng minorya sa COMELEC na madagdagan pa mga satellite voters registration upang mabigyan ng pagkakataon ng mga constituent na nais magparehistro para sa eleksyon sa susunod na taon. Sa ganitong paraan ay hindi maiipon ang mga tao sa isang lugar. Tama po yun. At least, yung pinag-uusapan natin dito, isa po ito sa preventive para masunod ang health protocols. Di po ba? Ayan. Ayon kay Agusan del Norte, Representative Lawrence Fortun, nababahala mga miyembro na posisyon hindi makamit ang target ng bilang ng mga bagong botante na magpaparehistro. Bunsid pa rin to ng limitasyon sa paggalaw dahil sa community restriction. Dagdag dito ay hindi rin magiging problema ang September 13 na deadline sa voters registration dahil mas madami na ang satellite registration. Babala pa ni Fortune kung hindi dadagdagan ang mga satellite voters registration ay malabong makamit ang 4 million na bagong voter registrant at 1 million activation ng deactivated voters. Kung kaya nangangamba rin ang kongresista na malaki ang epekto nito sa turnout ng boto pagsapit ng halalan sa 2022. At yan po ang kabuuan ng ating balita kaugnay sa nalalapit na eleksyon. At yung binabanggit ko po kanina, salamat, mabuhay kayo sa mga mambabatas dyan sa
sa mababang kapulungan ng Kongreso at nabigyan nyo ng pansin to. Yung panukala na bigyan ng cash assistance sa mga magsasaka. Alam nyo po mga kaibigan, kababayan ka-BNCC, ang laki ng utang na loob natin sa mga magsasaka. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakakain ng kinakain yung kanin. Hindi biro yung ginagawa ng magsasaka na magtanim, di biro. Ano po? Kayo kaya, di ba? At yun po, inaprubahan na ng House Committee on Agriculture and Food at House Committee on Appropriation ang panukala na layong bigyan ng cash assistance sa mga magsasaka. Dapat lang. Sa ilalim ng House Bill number 8964 o Cash Assistance for the Filipino Farmers Act of 2020 na inakda ni Appropriation Chairman at Act CIS Representative Eric Yap, binibigyan kapangyarihan ng Department of Agriculture na gamitin na pantulong sa mga magsasaka ang sobra sa koleksyon sa itinakdang 10 billion annual tariff revenue. Excuse me po. Excuse me po, hindi po ako si Mike Enriquez. Medyo nasa bigla po yung likod at di natin maialis yan dahil sa dami ng mga nakakaalala. Ayan, at yun nga sinasabi po na yun pong pondo na para sa cash assistance ng ating mga magsasaka, dapat lang talaga tugunan niya ng Department of Agriculture. Dahil yan na makukuha naman yan sa tariff revenue ng Republic Act 11203 o Rice Liberalization Law. At partikular na bibigyan ng direct cash assistance hanggang 2024 ang mga magsasaka na meron 2 hektarya ng lupain o mas mababa pa. Suportado naman ang DA ang panukala na napapanahon na sa gitna ng COVID-19 pandemic. At inaasahan na 1.8 magsasaka ng palay ang makikinabang sa oras na maging ganap na batas ang nasabing panukala. Samantala, nagrekomenda na naman ni Nueva Ecija Representative Micaela Bayalago na isama rin sa probisyon ang panukala na ibebenta o bibili ng NFA ang mga ani ng mga magsasaka ng sa gayon ay mapapakinabangan ang mga ito ng ayuda. At siyempre po, lagi na lang sa ganitong last minute hindi may iwasan. Dahil meron na lang po tayo nalalabis ang minuto at sa lang po masasabi na ninyo ko. Doon na maraming salamat sa lahat na mga sumubaybay. Mula naman kay Roxanne Jane Glomar. Ayan, at huwag kakalimutan ang lansa. Kay Delia Tenorio Balmores. Mula naman sa Dublin, Ireland. At kay one of my top fans, si Josephine Roquero na dating kandidata ng Binibining Pilipinas. At kay Miss Marichu mula naman sa bansang Japan. At kabatmates ko po yan. At kay Miss Angelica Paz na kasalukuyan nandun sa kanyang tanggapan. Diyan lang po sa Makati, sa DTI po. Thank you sa inyong lahat, sa mga sumubaybay at maging sa pagbibigay ng mga komento at opinion dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At bukas, magkariniga, magkapanoran pa rin tayo sa ganito pa rin oras, alas 12 hanggang 1, ang programa nyo sinusubaybayan, ang programa Ratsada Balita ni Double J, dito pa rin sa ating Broad Dreamcast Communicator. At pansamantala, hindi po alis sa inyong lingkod at hindi nagpapaalam kung di saglit lang pong magpapaalam. Bukas, magkita-kita tayo muli. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at pagtimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.